Sunday, ordinary time. So, maabot nga Domingo, no? Kapit na gid ang atong kuan. Kinsa pa yung last mo tagna? Ha? So, usahon na to ang inyong mga reading, inyong mga key points sa gipaabot. Baptism of fire. Mo ni ato ang kuan no nga kuan Baptism of fire. Mo ni title na to. So makuha na to nga makita na to ang kay di ba ni Ingos Jesus Christ katong sa permiro gid sa verse 49 nga niari ko sa harod sa pagdilaab. So dunay kalayo. So gitawag sa Baptism of fire ang ato ang title sa atong Bible exposition. Unsa may atong murag dunay gamay nga pagka kuan sa atong unahuna ni ba? Gamay Muslim ni nay maglibo gani sa among church atong last Tuesday nagi nang utana nga ngano man ni pader nga nagka ginikanan batok anak no ugangan batok so umagad unya unsa may tan-aw ninyo sa pagkaimahe ni Jesus Christ? Prince of Peace. Prince of Peace, no? So mao na siya usas makakuan kay siya gud ni ari magdas kalinaw nya gitawag sa Prince of Peace. So doon na may contradiction ani unya sa atong ebanghelyo karon. So mo na atong tukion karon unsa gipasabot ani. So para usab kita og naay mga tanan to brad ngano man ni brad nga naa may gisulat diri nga normal gid ini magkaaway ang inahan nga babae, inahan nga anak, lalaki, no? Nya anong naing-ani man nga ni-declare man siya self nga makahatag sa division. Unya ang iyang imahe nga usual nga imahe ni Jesus Christ gani sa pagkabanahon niya dad-a ang kalinaw niya sa iyang paghatag og mission sa iyang mga kauban katong mga 12 apostles nga gipamisyon niya magtagura niya dad-a ang kalinaw no. Ang una ninyong kuan ang ikuan ninyo ang kadait. Okay, nga pag Pader Dundon dad-a ninyo ang una ni mission ang kadait ang kalinaw manaa kaninyo. Ngano man ni so mao ni atong tukion karon. No, nga kuan. Unya sa atong niagi, atong i-connect atong niagi nga naghisgot to siya nga about sa pagkapinialan. Unya katong gamay og silot. Katong naghimo og salaod nga wala sa makibaw sa unsay gusto sa master. Kung nakahimo sa salaod, pero wala sa makibalo. Gamay ra iyang latos. Unya og katong gitagaag dako-dako pud og katong mas gitagaag dako mas dako pagid ang latos. So ani dayon ato kung dunay tay pinialan nga dako-dako ta karon example karon atong sa tupapa dako-dako gid sig kuan. Tupapa gid siya sig bako og wala say mahimo diha sa ato ang kuan dako-dako gid siya kadto ngano man kay importante man ning ipaabot kay katong mga tawo nga wala taon makaila kinsa si Jesus Christ kinahanglan gito ipaabot kay ipaabot sa panahon mas gamay-gamay itong latos bisan pag nakasala nga ito mas dako pagsala kay wa man makibalo no sumo nang kitang nakahibalo labi na mga Bible apostles dako kitag latos ani kung wa tay inantigo sa gihimo pa ni sister kon nga maghimo kitag mga inantigo. So doon na ba ni connection sa ato ang passage karon mahitungod sa pagka steward doon na ba connection mo ni ato ang pangutana usab nga ato ang usa sa atong tikion. No? So mo ni siya say basa unsettling Jesus the Prince of Peace, no? Mo ni gingon ni Mark. So unsettling means murag wa mahimutang nga ngano man ni nga ang usual nga imahe ni Jesus Christ nagdas kalinaw niya karon ang atong passage karon ngano man ni nga
Nagtuo ba mo nga ni ari ko haron ka mo ni ari ako haron ka mo magka watak-watak. No, batok sa mga ginikanan ngadto sa anak o sa mga in-laws. So mao na ang hitabo karon sa ato ang kuan nya. Mo tong gi-connect nako sa atong niagi. So si Jesus Christ gitawag siya og faithful and prudent steward. Mao ni ang connection diha. No, kay si Jesus Christ niari sa kalibutan dako-dako gyud ang pahat, no, di siya gyud mismo ang gisaligan sa amahan nga moari sa kalibutan. So siya ang dala sa kalayo. So dako-dako gyud og pahat, no? Dako-dako gyud ang gisalig sa amahan ngadto kaniya. So pero dili gina ma-question nato nga si Jesus Christ is a faithful and prudent steward. Perfect siya na steward. Budel siya nato. So, mo ni ang connection natong niagi. No? Mo ni ang connection. So, mo na, diha sa verse 49, mo to nga siya ang magdala sa maong kalayo. Nya gani, ma-feel niya nga dili siya mahimutang. Hanto dili niya madawat. No, hanto dili maabot. O dili niya madawat o dili makumpleto ang maong misyon. Ang maong bunyag nga iyang pagadawaton. So, sa to pa di ay, unsa man ang mission ni ini? No? To sum up, unsa man gyud ang mission ni ini ni Jesus Christ is to bring fire to the earth. Mao ni ang pasabot nga mission niya ani nga magdala og kalayo sa kalibutan. Magdilaab gyud kay inig kuan niya magdilaab gyud, no? So mo na siya, no? God, si Jesus Christ, good and faithful servant, prudent, from whom much has been entrusted, much more will be asked. Mo nang gikuan ako ganiha. So si Jesus Christ usa ni isa nga gihatagan gyud siya kumpleto gyud. So mo na siya ang magdala sa kalayo niya. Siya, si Jesus Christ, mao ang itawag na to faithful and prudent servant. So, mo ni siya nga Jesus as the faithful and prudent servant, mao na diha sa makwarto sa verse 41 atong niaging dili. Jesus' mission is to set fire whole world on fire. Mo ni iyang mission. No? So, mo ni ato ko ng daghang sabot aning kalayo, no? Kalayo ato ning ang meaning of fire mo ni atong tukion karon. No, kaning kalayo, unsam ning kalayo nga iyang dadon? Di unsa may maka hatag og hen. Unsa man nga kalayo, Mark? Dili ni siya zeal, no? Zeal, usa na, no? Unsa pa? So, dili lang din yung ordinaryo nga word kanidang fire sa Biblia, tunay yung lawm nga meaning. Silot sa kalibutan. Judgment, no? Judgment. No? So, mo ni siya, no? So, diyan na nagsugod ang fire sa chapter 3 sa Luke na sa dihang si John the Baptist, sa dihang ni kuan siya, no? Wa siya lipod-lipod. No, grabe kayo siya ka kuan nga prophetic tank niya ba nga way lipod-lipod gali sa kinsa iyahag yung isulti. So naa siya, no? Naa si gitawag tong giingon ni Mark na gitawag na tong zeal niya, no? No? Ang iyahang kaisog. Burning, gitawag burning, no? Burning zeal. No, yung si John, so iyang isulti nga kay ang katong nga tao gusto man magpabunyag niya. Niya naamay isang suwayan lang sa siya ba? Murag si Jesus ba suwayan siya ba? So, iyang gingnan nga katong mga tao nga magpabunyag nga sama sa kahoy nga wala mamunga o maayong bunga, putlon siya. O itambog ngadto sa kalayo. Mo nang hisgot og kalayo.
Si John the Baptist may una na sa chapter 3 sa Lucas. Mo ni gisulti ni John nga nagamit siya word nga fire, no? Nagamit siya word nga fire nga itambog ngadto sa kalayo mo ng fire, thrown into fire. So mo din na kay sa akong gingon sa atong teaching unsa daytoy proof nga tinuod nga repent kay kaning iya gitawag man itong baptism of repentance. No, gitawag siya baptism of repentance, di ba? Oh, ang iyang baptism is baptism siya. Unsay timailhan nga ang tawo nga nagrepent gyud? Unsa ganito? Unsay proof nga genuine ang iyang pagrepent? Nato na ning natun-an ni agi. Dili na siya usab. Usa na? Unsa pag biyaan niya siya. Unsa pini main nga correct gyud nga word? Nga unsay timailhan nga ang tawo iya yung gihimo ang genuine repentance. Kay ang pagdawat sa baptism of repentance man na mo tong gitirahan ni John the Baptist na kung ang kahoy dili mamunga og maayong bunga, putlon kini og itambog sa kalayo, mo tong nigamit sa kalayo. So ato na ni natun-an ang proof nga mahimong genuine ang repentance sa daw magbunga siya og maayo. Manay ka? Isulti na daan nga kung ang kahoy dili magbunga og maayong bunga, putlon kani og intambog ngadto sa kalayo. So, mao ni siya nga kinahanglan kitang magbunga og mga maayong bunga. Haron makita nato, but really no nga kita nagrepent kita kay pwede ra mo gutang kuan mo mga tao gusto magpabunyag na baptism of repentance, bunyag sa paghinulsol. Pero nakita man ni John nga ang mga tao, mga parisiyo nga niduol niya, mga eskriba nga murag tapaw lang ba nga murag kuan, pero matong iyang burning zeal gisulti niya ang kuan matuod. Gi-warningan niya ba? No? So, mao na nga so kani diay ang word nga fire diri equates with punishment, judgment. Pakpakat sa jipel. So, mana? Judgment. So, no? So, dito ni basta sa meaning day, no? Sa meaning sa fire sa Biblia, no? So, fire in this passage na gisulti ni John equates with judgment or punishment, the final judgment. Ang fire, no? So, mo ni siya ang kuan diha, no? I have come to set the earth on fire, no? Pulong, no? Sa kuan pa Greek fire, no? So mo na sa Greek ana, so mo tong gipalawman nato ang pulong nga fire kay usahay tapaw ra kayo ang atong kuan atong kun unsa gining fire gid ngano maning kanu si Jesus Christ nga nami kitong baptism of fire inangano man ni siya nga miaris kalibutan aron pagdala og kalayo sa kalibutan. So dili nato na pablaw unsa nagkalayuhan no? So unsa man na, no? So therefore every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into fire. Mo nang sa Luke 3. No? Verse 9. Mo na akong giingon ganiha, no? So si John ana the Baptist may unang gisulti ni ana. So another fire purifies and consumes. It also symbolizes burning zeal. Mo ting giingon ni Mark. Na ang fire sa day aside from it equates with punishment or judgment, it also symbolizes the burning zeal. So kani atong pagpangalagad nga kuan jud kanang matinud-anon genuine jud ug walay kahadlok. Kaya nilang mga atong mga na naadiri si Brad James, no? Ang atong kuan sa kapa nga moadto sila sa prisuhan ug madasigon sila, mainiton sila nga magsangyaw sa pulong si Dios way kadlok kay ibaw mo sa prisuhan inig-agi nimo ako nakaadto magigo. Inig-agi nimo maagian nimo ng mga piniriso. Because of the burning zeal nga naa sa atong mga volunteers sa kapa, moadto sila mosangyaw sila sa mga prisuhan. Si Father Monico, Sister Teresa moadto sa pulong magmisa. No? So usa na sa konkreto nga example, it's the burning zeal. Usa na it symbolizes the meaning of fire. Yes, ng Biblia. And not only John the Baptist, also Jesus Christ. No?
Gani naghisgot siya fire nga iyang ilain ang mga sagbot o ang mga maing trigo isud niya siyang kamalig o bugkuson niya ang magsagbot o itambog ngadto sa kalayo. Punishment and so, di ba? So atong niagi naghisgot tag proportionate reward and punishment. So kani nag-connect gid siya. Unya si Jesus Christ mao ang model being a good steward. He is a faithful and prudent steward. So munang niagi sa kalibutan unsa kay toy pagka-vigilant tinuod nga vigilant atong niaging teaching na to. Atong niagi nga kung tinuod nga vigilant servant of God or steward of God pagtukaw vigilant unsay kuan ana unsay basis nga tinuod nga nagtukaw nagbuhat siya sa kabubuton sa iyang master. Mao ginay importante. Si Jesus nagbuhat mas kabubuton sa iyang amahan. Pakpakan na to, no? So, gani si Jesus Christ sa iyang pag-ampo sa tanama sa Getsemani, niingon siya nga, amahan, kuha kaning kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong kabubuton may matuman ang imong kabubuton. So, usay ang ato mga pag-ampo, kita may gusto magbuot kisa usay nato mga pag-ampo kita magsig pangayo or usay kita demanding and usay ang atong gusto gid matuman usay nindot gid tong pag-ampo ni Jesus kay kasi may model nga kuan kay ang pagkatinuod nga vigilant di ay na servant of God or steward of God is to do the will of his master while waiting for his coming. Nga nagbuhat gid siyang kabubuton. Muna tinuod nga vigilant nga nagtukaw gayud. So, muna ang nga makuha na to nga mukonsume siya, no? Itambog sa kalayo. Nga ang kalayong way pagkapalong, no? Ang quenching fire. Unya, kaning purifies, kaning kalayo siya ng hisgot nga maka-purify. Kay wala may makasulod sa langit og dili gid mo walay purity or naimansa. So sa to pwede ay diha sa kalayo, sumaunan sa atong simbahan, doon na tayo, tawag na to, og, sa gitaw na katong purgahon kay haron makalimpyo gan. Purgatory. Pinya purgatory, naghisgot og fire. No? Fire. Fire of love. Oh, no? Fire of love. Na haron ma-purify yun. Gani sa pagkamatay ni Jesus, di enta gikan na yun, niadto sa sabos og nagsangyaw sa mga nabilangdong kalag. Sangyawan pa din yung sa impyerno. So katoy ang sangyawan, katong mga tao nga wala pa ma-purify, nga ang iyang pulong mao man na ang naghatag og purification, no? Ang iyang teaching, ang iyang pagtulunan. Mo'y mag-purify nila. Ang iyang pagtulunan. So kanunay tang mo gingon sa teaching sa atong Bible scholar nga ang eternal life dili nga maghuwata na inigbalik sa second coming, kundi ang eternal life magsugod na karon. Nga sa atong kinabuhi na sugod na ta. No? Sugod na ta. No, sa ato ang pagpuyo. So, to gather the wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenching fire. Walay pagkapalong nga kalayo. No? Ang mga sagbot, no, chaff, nga walay gamit, ilabay. Pero ang mga maayo, adto sa iyang kamalig. So, mao na ang gikuan ni Jesus Christ sa verse 17. No? Nya ang unang nikuan sa fire si John dito sa verse 9. No? Ug walay di ka magbunga, putlon ug ilabay sa kalayo. Si John may unang nikuan na. No? Unya si Jesus Christ nigawas ni kay gusto man sa iya matinud-an nga putlon ining mga kuan ayo watas ting-an ni gingon ni Jipil. Ting-an ni means judgment. Punishment, no? So ni-connect lagi siya. So he will baptize with the Spirit and fire. So this is the other meaning of that symbolize the fire, no? Na si John the Baptist nagpaubos gid siya ba? And pointing to Jesus nga mas labaw niya.
nga ako nagbunyag ninyo sa tubig lamang. Apan naduna pay mas labaw kanako nga mosunod kanako nga dili gay ako ang ngayan nga mohigot umuhubad sa higot sa iyang sandalyas. Kay ako nagbunyag lamang sa tubig, apan dunay moabot nga magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo og klaro kayo. Fire. So naghisgot sa fire. There's another meaning or the fire that symbolized nga nadawat natong bunyag. So diha. So in other words, sinadawat nato ang maong burning, no? Zeal nga pada ang Holy Spirit. So mo nang kabahin nato. So ang bunyag nato dili basta-basta. No, ang bunyag nato dili basta-basta atong nadawat. No? So, gani, o atong reviewon ang Old Testament, ang kaning fire, it's also symbolized, no, sa Old Testament, unsay gipasabot nila sa fire, atong reviewon ang connection sa Old Testament. What it meant then and what it meant now. So, in Old Testament, sa Exodus 19, verse 18, atong basahon, unsay gipasabot sa fire diha. It symbolized to what? Atong basahon ang Exodus 19, kisay mo volunteer, 19:18. So, atong review ng old. Unsay pasabot niya? 19:18. For in the Old Testament, in Exodus 19, verse 18, it symbolized the presence of God. So, mao na siya ang fire sa Old Testament. Diya sa Exodus, atong kanon si Stella mo basa sa ato ang sige. Atong ging paminawon. Oh. So ang sa Old Testament at review tagamay diha sa Exodus 19:18, chapter 19 verse 18, ang fire din nag-symbolize the presence of God. Pagkanindo to? Sige. Exodus 19 verse 18. Usga pala. Bukid sa Sinai na putos sa aso kay ang Ginoo itong sagman niini sa dagway sa kanayo. Isa ka ang aso sama sa aso gikan sa usa ka hudno o nagdinug dito sa tibuok. Okay. So, another from the Old Testament, Isaiah verse chapter 6 verse 6. No, it symbolized to cleanse, no, paglimpyo. Atong basahon sa Isaiah chapter 6. Atong i-connect ang Old Testament nga unsa gini fire day. So, chapter 6 verse 6, Isaiah atong basahon. Si Sister Teresa. Verse 6. Okay. So, atong basahon na. So sa Exodus 19 verse, ang fire symbolize the presence of God. No? Hindot kayo. So, okay. Isaiah 6 verse 6. Atong basahon. Okay, ako lang kuptan ang mic. Sige. Kusga. Kusga, ste. Unya, nilupad, panulong, kanak, ang usa ka mga serapin na nagdalag bagbag. Nagiguba, nila pinaagi sa kumpili. Gikan sa halaman. Okay? So makita na to no nga nagdala og baga, no? So mao na diha ang sa Old Testament. So karon kani si Luke the Evangelist, unsa tay other book niya iyang gihimo aside from being one of the gospel? Buhat, no? So diha sa Buhat chapter 2 verse 2 to 3, so naghisgot diha ang fire na naghisgot diha sa Pentecost iyang gisulat
diha sa gospel sa buhat, no? Oh, dili gospel, no? Diha sa Acts of the Apostles. No, sa Acts of the Apostles. So ang writer aning sa Acts of the Apostles si Lucas man. So the evangelist, no? So ang iyang gisulat diha nga during the Pentecost nga no, gilukop sila og ano, dunay dinugdog og dunay naghaguros ang hangin og dunay tongues of fire, no? Nagisgot og fire. So ang fire nga didto gisgutan sa Old Testament gigamit ni Luke the evangelist og iya pag yung gidevelop pag niya nga tank og fire og nitungtong diin gali sa ilang mga agtang unya mao to ang tank of fire is Holy Spirit. It's the presence of God. Mao to, no? Naghagurus. Nagdagnog og naghagurus tibok balay og kuan nakita nila nga dunay tank of fire og mitungtong sa matag ulo kanila. So the presence of the Holy Spirit na mikunsad sumotong pagkatao sa simbahan. So, gigamit na ni Luke, no? Gigamit ni Luke, strong wind and rumbling noise that ushers the presence of the Holy Spirit in the form of tongue of fire. It is the Spirit of God's healing and uniting love. Kaya despite sa nagkalailahi sila o nadungog na nagkalailahi mga pinulungan apan dunay unity. No, nga nag-reverse sa panahon ni pagtukod sa unsay pusit ani? Pagtukod sa Tower of Babel. No? So, mo ni siya nag-reverse ani? Nga sila kay gusto man sila mulabaw sa Ginoo, nga wala sila acknowledge sa Ginoo, gamit na nila ilang kahibalo bisag usara unta ka pinulungan apan tungod sa ilang pagkataas nga wala na sila pag-acknowledge. So didto nga nagtibulaag sila sa lain-laing mga pinulungan. Muni ang opposite ani, the Tower of Babel. Unya tungod sa ang Ginoo nga nagpadala sa kalayo diri sa kalibutan nga maupod na siya day, it is the Spirit of God's healing and uniting love. No? Sumo din ang iyang pag-ari. Healing. No? Pag-andam na to. So, mao na ang gipalaw man gyud ang meaning, no? Ang meaning sa pulong nga fire. No, the baptism of fire mo anay title sa tuang kwan. No, sa tuang kwan karon. So, mana Jesus' death on the cross is the baptism in Luke 12:50. Gatong gibasa. Okay? So, the fire that would ablaze the world is the fire of Pentecost. So, mo itong ang bunyag na siya napa siya sa state of kuha niya, dili siya mahimutang hantud dili niya madawat ang maong dili makumplito yung pagdawat niya sa maong bunyag. Unsa man ning bunyag? No? Atong basahon ang atong kuan, no? Atong gospel ha. So mao ning iyahang gikuan gyud nga kung dili makumplito, di gyud siya mahimutang. Kinahanglan makumplito sa gining kuan nga iyang mission to bring fire to the world, to the earth. So, atong basahon ang Ebanghelyo. Anindot kay ni diring nag-ingon. No? Mianhi ako aron pagdilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kung kini misilaob na. Ya kaning kaduha mao ni importante. Na mukunik ana, no? Dunay bunyag nga ako pang dawaton og dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Unsa man ang bunyag na iyang pagadawaton? Kisay makatubag? Unsa man ang bunyag na iyang pagadawaton? Di pa sa mahimutang og dili niya makumplito. Pakpakan natin si Badwili. No?
Ang iyang paglangsang sa krus, mo na iyang baptism na dili sa mibutang, dili ni matuman, dili ni makumpleto. No? Natapos na. Matong pagkamatay niya, natapos na. Ang iyang pagkamatay sa krus, mao na ang baptism na iyang gisulti sa verse 50, nga dili ko mitong, dili na ko madawat ang mga bunyag, dili ka ni makumpleto. Sumo ng bunyag. Self-offering oneself. Self-sacrifice. No? Sumo din niya ang bunyag. Iyang one. No? So, the fire that would ablaze the world. Sumo ni. So, mana sa ato ang kuan karon na masamap na to nga ang iya ding pag-ari, doon na pagka bahin-bahin. Gani sa iyang pagtudlo og atong kay naghisgot man ni siyang pagtulunan sa iyang teaching, mudawat ba mo sa dili? Karon i-challenge ta mo. Being a Bible apostles. Pag-ingon niya nga higugma ang inyong kaaway, di ba ta makabahin-bahin na na? Daghang tawo nakabahin-bahin na na. Nga mga Katoliko. Gani sa among kauban sa Kapa, sa wala pa sigid sa gihil sa Ginoo. Sa dihang ningon ang pari nga pasayloan ninyo. Higugmaan ninyo ang inyong kaaway. Pasaylua niya katong iyang anak. Giyon sa kito Virgin? Girip. Pila ka buk anak niya girip bad? 2 ka anak girip. Niya sa dihang pagwali sa pari, iya din gilipot ang pari og iyang unsa pa din? Unsa pa din? Kuliyahan niya pari. Ang pari gikuliwan niya tungod siyang kalagot kay naigo siya sa pulong a burning zeal nga ni hiskot ang pare, ang pulong nga nagdilaab, nga wala siya kadawat, nakahata og dibisyon sa pare og sa layko nga ni simba og iyang gikuliwan ang pare. Unsa to pa dir? Pasayloon nga akong anak hapit mamatay, girip ang duha na ako kanak. Pero karon naa siya sa Kapa og nakapasaylo siya og karon nag-alagad. Pakpakan na tong Ginoo. So matong division and even within the family. Mo nang gitira ni Jesus sa atong ebanghelyo karon kay diya sa pamilya mismo nga naay division. Kay naay dili mo dawat sa pulong ug naay mo dawat. Mo na sa akong kisinitian sa akong kinabuhi, sa akong kisinitian sa una, division gyud ni Brad James. Pero nagpadayon ang akong kay ang teaching sa Ginoo pasayloon man nimo. Nagpadayon ka, ingon ang Ginoo, padayon, pabilin sa akong gugma. Despite namin division, pero ang gugma nagpabilin, apan, ni barog ko. Wala ko nagpada. Pwede mong kata, adik-adik, kuha naman mo, nagbisyon doon, magbisyon na lang ko. Para patas ang tanan. Hurot ang kaptangan sa among kalubyan, hurot tanan. Muha sa ko, mamutol sa ko kako, kamuray makakwarta. Pero wala ko buhatag kay nagpabilin ko sa pagtulunan sa Dios. Og ningon nagpabilin ko siyang gingon, paghigugmais kamo sa sagusa. Pabilin kamo sa akong gugma. Muna akong gingon despite nga dunay division sa pamilya. No? Gani ang anak ni Brad James, ang iyang asawa, ang iyang anak nihangyo na ginako dads, mo eskwela ko sa Manila, dads, di na nako makaya sa division. Ang iyang asawa ni hatod yung anak so bungkag. Ang among ginikanan, so, sa buhay pa to, doon ay division. Pero isip ako, anak, pwede mo kami nga, ako na, dagdaog naman yung itong inahan ba? Ako sige ng inahan na. Pero nagpadayon ko sa pagpasaylo. Nagpadayon ko sa pagbarug sa kamuturan. Nga akong gipuyan, o padayon ko sa pagpaambit. Puno sa gugma. Dili ang akong gugma, kaya ako lang gugma, Jeep. Di ko kakuanin. Nga matong sigong pangayo sa Espiritu Santo nga maoy mutabang nako. Mo ni sig sabot ni ini day. Nga ang kaning gipasabot nga dili ni ordinaryo lang nga away sa pagkahakog, dili ni ordinaryo. Naghisgot ni sa pagtulunan ni Hesus kay dunay division sa mga tao nga dili mo dawat ug sa mga tao nga mo dawat ba James. Mo ni ang gisgutan nga lawom ani. Mo ni dunay division. Mo di ta mahibong. Pero ang gikuan nato be steadfast. No, mubarog ta. Mahimo kitang asin. Unsa may asin? To preserve the truth. To preserve asin o kahayag. No? Sumoni ang nindot kay nga meaning ani.
Nga dili na ni ordinaryo nga hiskot nga fire. So diha sa atong paglakaw, so kay ngano man ang taong dili mo dawat sa pagtulunan Sister Teresa, lahi ang iyang lifestyle. Lahi ang lifestyle niya. Ang iyang pagkinabuhi, lahi gyud. Pero ang tao nga mo dawat sa pagtulunan niya, lahi po iyang lifestyle. Lahi po iyang lifestyle. Numato akong kadisitiyan mo ni Brad James, pero wala akong mawagtangi paglao. Manay gingon, the Word of God is the source of hope. Munang anak ko kakuan sa pulong. Kay na-experience mo na ako, kay ako may unang giusap Ginoo sa pulong. Di man ko mas maldito pa mo kanin ni Brad James. Kadihan, pag-anan ako sa pulong, nausap akong kinabuhi sa pulong ba? So diha ako ang burning zeal diha sa pulong nga, miturog sa akong kasing-kasing, akong gipambit kay ang pulong, nausap mga ikuaning maldito pa mo kuanin. Nibaw na ko sa akong gipang dumtan nga tao. Doon ako ibaw. Gani, bago lang ko nahila na sa akong healing ministry ni Padre Mico, kay pag-ukay na, sumauday mo, trigger ko. Padre, kanang night time, makita ko, murag mapalit ko sa away. Kay, ngayon dagdag-daogon, kadagka na ako ng dagdag palito na ko. Pero na ako simbahan, na ako'y kuan, kanang pagsabot, pero kuwang pagyud. Kay once nga matandong ang samad, dili gid matotally healed. Manang mga unhealed wounds, mo importante sa atong Tuesday class. Pag ano ko, sus, maudi ay mo trigger, kinapa ko ibaw, nga wala ko makumpisal. Kay, mo na, timana na to ang inyong mga baw, sa inyong mga pagkabata, pagka-teenager, nga, usay naman tayo mga baw, nga usay, atong mga, di na di kumutuon ni mga gano'n, ano, o natin ibaw nga, kuan ka manimaw ko siya kanang anak, mga baw na siya, kinang ikumpisal na nato. Kay, night time, nga, naay mga time, nga situation, maka-trigger, mugawas na siya. Experience na namo ni Brad James. Kasi Brad James, sa una, nibiya na siya sa iyang drugs, nag-alaga na, minister, mag-crave pa na si Brad James. Makita siya ng tao, nag-inom, mag-crave siya sa risk. Gusto siya mo inom, gusto siya mo dug, anak. Pero, pag time nga diha sa healing sa Tuesday, sa Thursday, na-discover dito, nga dito day sa inner child niya, nga dunod sa unhealed wound, sa dihang gi-kastigot siya sa akong papa, nga dihang gisugo siya sa bisyo sa akong papa, o sa dihang naputol ang sigarilyo, gikastigo siya, gibunal-bunal siya, burag nagpatay og bitin. Siyang nagdugo na, kay nabuak sa pagbinunalay, nabuak ang bildo, o digo siyang kuan, nakita niya ang dugo. O dito, pagkita niya sa dugo, dito niya ganahan na siya makikamigo sa mga criminals. Dito nagsugod. Ang iyang kuan, niya kato, doon naman siya pagdumot. Doon naman yung kuan, dito na, Father, di magigikan ng imong paghili, Father, di maginagikan ng imong drugs, start of drugs, pagpangayo as Ginoo, hindi nagikan. Dito na discover katong pagkastigo nga siya nakasa tungod sa bisyo sa amahan nga gisugog sa gilid ang bata nagduwa nabali man na murag nagpatay og bitin. Ug dito pag discover og gisurrender ni Bajen kay discover man niya ang hinungdan tinugdan gid sa iyang pagka-drug addict. Ug iyang gisurrender ngadto sa Ginoo ug iyang gipangayo ang grasya sa pagpasaylo ug dito karon dili na gid mag-crave si pakpakan natong Ginoo. So yung anak, no, ana man importante ang atong Tuesday class. Wala, murag tagmaingon, murag yano, murag boring tod, pero kay nga naman, explain, Father, kay sa una ko nung iyang ibigya, dili ko maayo ang effect. Flow lang. Maminaw, sa usa-usa. Paminaway. Journeying together. Kay iya man ang gisuway sa una, nga gibigla niya, dili maayo ang effect. Ngunang ato, kuyog, joining together. Oh, Brad Jipil, appeal gini. No? So, yung ana ang akong kasinitian, no? So, wala nga, Pentecost will come only after Jesus' death on the cross. So, niabot ang Pentecost nga may kunsad ang Espiritu Santo after the death and the resurrection of Jesus Christ. Muna nga, matagusa ka na to, being kabahin, nakadawata sa Espiritu Santo o kalayo, pinagi sa bunyag. So, muna nga, gihagit po ta. This is an invitation that we also offer our life. Na sa diha ang atong bunyag, na dawat atong bunyag, kita usab namatay uban ni Kristo. O pinagisat sa atong bunyag, namatay ta uban ni Kristo, o kita usab na banhaw uban ni Kristo. Pakpakan natong Ginoo, no? So muna ang bunyag. Ang bunyag nga nagisgot ni nga ang fire or baptism or soaking of water, no? Pag bisbis o pag
kuan o pag Person. dispersion or immersion. Pero naghisgot po niya about debts, problems, utang, no? Kaya na to, ang atong sala. Pero mo nagingon, gibayran tanan ni Jesus ang atong sala diha sa krus. Pinaagi sa bunyag na atong nadawat, kita nabalik. No? Munang kita sa bunyag, namatay na ta. Ang atong sala, ang kinabuhi is kangit-ngit, gilubong uban ni Kristo, kita nabanhaw uban ni Kristo, pinaagi sa itong pakpakan atong Ginoo, no? So, mo nang ingon diha nga, kaning ato, buhat mis magpasalamat, dili ta nga nagsakripisyo para makabayad ta sa itong utang, kay gibayran na tanan diha sa krus sa atong Ginoo. Baptism nga iyang gidawat. O kanang maong baptism nga iyang gidawat, na mao diha sa krus, nga gitukod niya ang mga pito ka sakramento, and diha sa krus, mao na ang culmination. Bias, salamat. Muna ang culmination. Pag ingon niya natapos, dili mo natapos na iyang misyon. Kung dili ang iyang misyon, lakaw ka mo sa tibok kalibutan. Isangyaw ang maayong balita. So diha nga ato pagsangyaw, makaagi kita ug mga tawo nga dili mo dawat ug dunay division even in our own family. Katong sa among kasintihan, no? So mo na dili siya ordinaryo nga division nga kuha lang division sa avaris, dili. Kung dili diha gyud sa pagdawat ug nay mga taong dili mo dawat, sister principal, no? So mo ni naka atong kuan karon. So the urgent call atong basahon tanan. The urgent call to conversion as the participation to his death and resurrection can divide people between those who accept and those who reject him. Mo ni summary na to. So mo ni siya. No? So mo na nga challenge ni nato mga brothers and sisters, mga Bible apostles. Gani pag adto ni Jesus, ayaw, itakta ka nga bug. No dili ta magda og kayugot og kasuko sa mga taong dili mo dawat. Padayon lang adto sa mga taong mo dawat. No? So mo ni ang atong kuan. No? So mo tong nihatag og example ganiha na sa challenge sa pinakabugat sa nga teaching ni Jesus Christ, nakatong gisulti nako nga gikuliwan ang pare usa to sa teaching nga higugmaa ang inyong kaaway. Grabe ang division na. Bisa kita mismo tingay naa diri nga nagtuon kanunay sa pulong, lisod na nato kung wala ang grasya sa Dios. Usa na ka example nga gihatag nato ni Padre Jula, ang paghigugma sa kaaway. Dagkang mga tao nagdivision na. Ha? Higugmao ng kaaway, kalisod na. So, karon as a Bible apostles, ang paghigugma sa away, dawaton binini mo ni og dili. So, mo ni ang challenge nun. So, ang dili mo dawat, division gini. Pero ang magdawat, madawat na to, ang God's healing and God's healing and uniting love. Muna ang unity. Muna ang unity. So, kami mo ni ang pag-ari niya. Nga ang pag-ari daw niya, ang ipasabot, nga na dili mo dawat niya. No? Example. Concrete sa pagigugma sa kawal, concrete example ba? Paghatag ko na ba? Concrete example sa pagigugma sa kawal. Oh, ang konkreto ng example, wagay nang biruan na ang gihimo sa atong Ginoong Kristo. Sa itong karoon na gawat ni Jesus, sa niya, sa buhay ba? Ito example ba? Siripay Pikachi. Oh, Chiripay Pikachi kanang usa ni sa kartista. Si Pikachi gipatay iyang mama. Nya struggle niya, ipangayo niya sa Ginoo ang grasya. 5 years after, lima ka 5 years, una pa niya na-embrace ang tao, giadto niya sa Krisuhan, o iyang gi-embrace. Ang nagpatay siyang mama. Usa ni ka konkreto. Pakpakan na itong Ginoo. Sige ba? Katusad, usa to. Nga gipusil siya, o paggawas niya, wasay unang giadto. Dito dahil sa Krisuhan, o iyang gikuptan ang kamot, diin mo gigamit pagkablit sa pistola, o iyang gipasaylo. No? Sige ba? Ako sa sister, dito ko spatsin, kung pinipirmisod kini panapulinar, na love your enemies. Parang ako nisod kayo, pero nakaton ko kani mago akong kaugalingon niya kanang
kung magkapagay kung kanang away, Mm. lahod din ako ang kagalingon. Mm. Pagkakonsige ko, lahod din ako ang kagalingon. Kung unsay sala na ko, mas unahon ako panison akong kaugalingon. Niya muna nga ganang ang akong nakatunan kay kanang magong kasagaran nga murag ganahan jud ka nga murag hingaw ta subang Mm. subang kuan ko ba kontra ito. Lingaw ta Yeah. sinya nila ako. Mm. Malingaw ko kay kana laging kuan pero naala sila yung diferensya sa kuan kanang akong mga iyuan ba niya mo mga kaanak ko mga nganok ha. Mm. Muli to. Mm. Na ang buhan ako mga kanang natay makatunan ngadto sa kanatong mga kontra. Mm. Natay makatunan ba niya kung kinsa ta gatuo ta nga kanang tarong na ta, tuo na ta nga day favorite ka. Tuo na ta maayo na tag ugma pero nga ato nay kontra daghan may bawaan sa tuang kaugalingon. Mm. Daghan may bawaan ba? Niya kita wa ta nasayod nga inana ta. Niya muna nga kanang inon siguro na diferensya ta, na diferensya duha. Mm. Pero natay makuha, natay makatunan ngadto sa atong kontra. Mm. Natay makatunan inani day ko, mo na magtinarong ko, ani nana sila ka. So, kuha ni Jipil nga iyang unahog panis ang iya, pero dili lang kay murag mahinuklog ka o muamgo ka sa imong sayop. Ang importante sa kamao ka mo pasaylo sa imong kaugalingon. Kay you cannot give what you do not have. So dili man ta makahatag og pasaylo kung di sa ta kapasaylo sa tong kaugalingan. So mao na nindot pod diha. But ako lang isumpay ha kay usa man na sa ato nakatunan pod, no? So atong reading at a glance tanan, Jesus' peace is not puzzle, but one purged through suffering and affliction with our eyes fixed on Christ. Matong sa atong second reading. Fixed to Christ. Kay dili na ito mo fix nga ito sa kinabuhi ni Kristo. Nga siya ang mga pinaka-number one nga model. Panag-ingnan sa iyang kinabuhi, nga gi-offer niya iyang kinabuhi. Ginoo, nagpakatao, uban ka na to. No? Munang fix yun ta. Muna, the peace is not puzzle means dili siya taphaw ba nga kuan, dili mabaw. Dili kanang Wa may dili. iyang gitawag nga peace ang kalinaw. No? So ang iyang kalinaw di ay dili taphaw nga kalinaw kanang mabaw ri bitaw. So ang kalinaw niya, no? So despite na makaagi og sufferings and affliction, mao ta nang ingon dia nga peace is not the absence of war. Peace is not the absence of suffering. Peace is not the absence of affliction, but the presence of Jesus Christ in our heart. Bisag mag-unsa pa naggubad diha, bisag mag-unsa pa naggubot. No, mata kung gikuan namong Brad James kato, bisag gubot ba mi, pero nakos kalinaw kay nagpadayon man ko sa gugma sa Ginoo. Nakos kalinaw. Na-experience ka po na ko ang kalinaw despite nga kagubotod, no. No mao na ang basabot dili taphaw ang kalinaw ni Jesus Christ. Ang iyang kalinaw mao ang pagserbisyo sa kabubuton sa master nga atong Ginoo. Despite na sufferings, afflictions, no? Mga pagsulay. Mo na ang tinuod nga kalinaw, no? Dili maingon kay Isaiah og matapaw ang kalinaw. Lord, nagsige man kog simba nimo Lord. Lord, nagkalagad man ko nimo Lord. Nganong naabot man ni nako? So tapaw nga kalinaw na. Nganong wa mo koy kalinaw Lord? Nganong kagubot man ang naan ako nga nagserbisyo man ko nimo? So dili na mao kalinaw gipasabot ni Jesus Christ. Dili puzzle, dili kanang mabaw. No? Puzzle means kanang shallow na ba? No? Dili laom. No? So, atong tagbaw na itong kaho, tanan? Tanan, basaw na go. All living flame of love that tenderly wounds my soul in its deepest center. Since now you are not oppressive, now consummate. If it is be your will, peer through the veil of this sweet encounter. So, wala, no?
Lawom kayo na siya nga kwan. Nga, gikan na, no? Sa Pilgrim Reader book sa kang St. John of the Cross. No? So, diha sa itong mga sufferings, no? Kung naalang sintro si Jesus Christ, na sintro kita niya, no? Na ang kalipay. Gani, ang unang martir, si Saint Stephen, sa diyang naagian niya ang pagpamato, no? Gimartir siya, no? Siya kon nihangat siya, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat. Nang nasulti man niya, tungod na siya sa kalinaw, nasa sa gugma, sa grasya sa Dios. So mo nang gitawag na to ang ilang dugo nga ang mga martir, gitawag na to sa wala pa sila makadawat sa official nga baptism, no? Yung nga martir na to sa una nga karaan ng kuan tawag na siya baptism of blood. Pakpaka ta si no? Mga bright niya atong mga kuan. Mga bright niya atong mga Bible apostles. So naka-bright naman kayo mo, no? Nagkaanam og bright. Maning padayon kita. Nya atong guide question, atong basahon. Have you experienced tension, even divisions in your relationship with others because you have tried to follow Christ? How is God directing your steps in this regard? No? No? So naka-experience ba mo og mga kanang kakuyaw, no? Kakuyaw og mga pagkadibulaag o kagubot, no? Pagka-divide, no? Sa imong mga relasyon ngadto sa uban, sa atong community, sa pamilya, sa mga amigo, no? No? Kay tungod ikaw misunod, no? Misunod ka sa kabubuton ni Kristo, sa pagtulun-an ni Kristo. No? Nakaagi ba kani nga sa imong pagsunod ni Kristo, nakaagi ba kani? Ha? Na. Nya, giunsa man sa Ginoo, no, how is God directing your step? Giunsa paggiya sa Ginoo sa dihang nagampo ka, no? So mo na atong usas mga guide, gawas apil sa inyong mga key points nakuha ninyo sa tibok reading. Pakpakan na itong Ginoo, no? God bless to all.